So ayan, ito na yung part 2 natin mga kabutingting, itong tatlong electric fan. Pero dalawa lang yung gagawin ko dyan, itong Asahi at saka isang Camel na parehas wall fan. Ito kasing Nikon, magagawa naman ito, pero wala kasing mabibili dito sa amin na ganitong klaseng leeg. At hindi ko to kayang remedyohan pag mga ganito. Yan o, dahil putol yung kanyang pinagkabitan ng swing arm. At sabi ko nga, walang nabibili ng ganito at hindi ko to kayang remedyohan pagka ganito. Kung remedyohan ko man ito na yung ditornilyo dito na wall pan din, yan dito, yan ito, ditornilyo kasi yan, yung dalawa na yan, naka ano yan siya, masyadong nakayuko ba, ano ba tawag dyan, masyadong nakababa. At sinabihan ko yung may-ari, pwede ko naman to paganahin, kaso hindi ko ito mapapaswing. Ang gusto ng may-ari, aandar siya, pero dapat ay magsuswing, kaya ito hindi na lang daw ipapagawa, at ito daw ay ibibenta na lang sa akin. At ito ay tatanggalan ko ng power cord dahil yung Camel ay putol yung power cord nito. Ayan putol. Kaya dalawa lang yung ating gagawin dito. Una, itong Asahi na 12 inches. 12 inches nga ba ito? Ayan, 12 inches. Ayan nasa aking kuko. Hindi masyadong kita. Ayaw yung camera natin. Yan, ayan na ating babaklasin. Try natin itong paganahin yung dalawa. Pero kung sakaling may sira dito na motor, ay kakahuyan natin ng motor yung isang Nikon. So dito mga kabutingting ay nag voice over lang ako at tiniretso ko na dito sa bahaging ito dahil mukhang nahulaan ko yata na dalawa lang yung aking magagawa dito. Ito naman ay gumagana, pero gusto kong makita ninyo kung bakit nasabi ko na dalawa lang yung aking magagawa dito. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos, tingnan natin kung iikot na. Ayan. May ikot pa at hindi siya nagkakakak. Ayan. Ayun, number 3. Mukhang sumasablay pa yata itong... Nako. Mukhang natuluyan na yata mga kabutingting. Umuugong na lang Ayan Hindi siya nagkakakak. Pero, check na natin itong Ayan gumagana pero napakabagal na kahit bago yung capacitor na nilagay natin. May problema na rin yung motor ng kagwang na ito. Yan maandar pero mabagal. Yan, wala na, natuluyan na yung motor ng kabutingting. Kagwang na. So yung motor na lang noon ang tanggalin natin, ilipat natin dito sa Asahi. So yan, bali yung motor noon ang gagamitin natin, ililipat natin dito dahil ang motor nito ay sira na. Shortage na siya, kahit anong gawin ay bumagal. Bumilis naman siya sa umpisa, kaso bumagal din sa kalaunan. So ibig sabihin, pag mga ganun ay ang motor noon shortage na. Huwag na nating ipilit. So yung pinakamotor na lang noon ang gagamitin natin. So yan, babaklasin ko muna yon at hindi ko na siguro ipapakita. So yan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Ito na yung motor ng Nikon. Yan. Ito ay wala ding power ito mga kabutingting at sira din yung kanyang gearbox. Ayan basak na. Tapos yung kanyang shafting ay yan, napakaraming groove. Para makita nyo, kikiskisin natin yan. Para hindi nyo isipin na ako'y nag-iinbento lang. Yan, kikiskisin natin. Para makita nyo. Or lilinisan mo natin. Yan Yan yung guhit na yan. Yan, nasa aking kuko. Maraming groove. Pwede naman din ito. Pwede pa itong shafting na ito dahil iusob lang natin yan. Ito yung ating gagamitin. Para magiging ilisin ito sa Asahi ay yung malaki. Yun. Para magiging 16 inches. Kung sa baga mag-convert tayo nito dahil ang motor nito ay sira. Ayan. Tapos hindi na ako magpapalit dito ng kanyang shafting. Shafting na lang nito ang original na gagamitin natin ito. Itong shafting na ito. Iuusog ko na lang ito. Hindi naman masyadong mahaba yung kanyang pagkaguhit. Yan, hanggang dyan lang naman Yan yung kita nyo yung hindi masyadong nagpo-focus camera natin. Linisan muna natin. Ayan. Kita na siguro. Ayan yung guhit na yan ay iusob lang natin yung dyan, spacer. Nang sa kanon ay malilihis doon sa groove. Yan lang yung ating gagawin. At ang gagamitin kong kaha ay ito o yung pinaka-housing ng Asahi pa rin. Kung sa baga motor at saka LC at saka screen lang yung ating gagamitin sa Nikon. Ayan. Dahil ito ay wala itong power, yan gusto kong ipakita sa inyo na ito ay wala ding power din itong Nikon nila. Yan. Power lang natin, tapos silik natin sa oil. Tapos tester natin. Yan wala tayong marireading. Yan, wala. Dito sa linya ng capacitor, try na rin natin, check na rin natin yung capacitor. Naputulin lang natin ito. At hindi ko ito sinagad.
Yan, tingnan natin tong linya ng kapasitor kung mayroon pa tayong marireading dito. Kung mayroon, ibig sabihin good pa itong motor na ito. Ayan, mayroon tayong nare-reading na 1,000, 1,004. Ibig sabihin good yung motor nito. Tapos ito ay ating, yan, irerekta ko ito mga kabutingting at pasintabi. Kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin yung aking pamamaraan. Basta ako ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse. At kung gusto nyo namang lagyan ng thermal fuse ay pwede naman. Pwede nyo lagyan ng thermal fuse. Basta ako ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse. So ito ay aking irerekta lang. Tanggalin ko lang tong hibla. Tapos pagsama ko na ito dahil rekta na nga. Sana ba yung plies ko? Plies. Nasa loob pa pala yata yung aking plies. Yan, ito na yung aking plies. Ayusin lang natin para walang bukol. Tapos itong isang hibla ay kaingay ng motor. Pupulupot lang natin dito. Ayan. Tapos inangin lang natin yan. Yan. Tapos yan, lagyan lang natin ito ng spaghetti or balot. Ayan. Tapos tatali lang natin ito ng cable tie. Yan. Ayan. Yan, tester lang natin kung mayroon na tayong marireading. On lang natin itong ating tester natin. Select natin sa OL. Kita ba? Kita naman. Ayan, mayroon na. Number 1 nito ay gray. Number 2 nito ay kulay pula. At dilaw yung number 3. Ayan o. 608. 653 pataas. Ito mas mataas ito, 697 or 9696 ohms. So ibig sabihin good na yan. So ito ay nakarekta na. So symbol natin. Ito hindi naman siya masyadong hindi naman siya masyadong makapal. Ayan o. Kunti lang ang diferensya. Tapos ito lilinisan lang natin. Yan. Ito ay ating lilihain lang mga kabuting-ting. Ayan, kung sa baga ililihis lang natin. Pero kailangan natin ng spacer na hindi ganito. Kasi, tingnan nyo, ayan, hindi papasok. Gagawa natin ng paraan yan. Tulin na lang natin ito. O babasagin natin tong cooler pan spacer. Ayan. Tingnan natin. Mukhang hindi maganda. Dali, maghanap tayo ng ito, ganun din ito. Tatanggalin din natin tong cooler pan spacer. Ito dito, ito yung tatama sa harap. Okay na ito. Okay na yan. Tapos to iusob lang natin. Sukain lang natin ng martilyo. Ayan, mamaya na natin ito.
ay ayusin ko muna to, lilinisan ko muna yung gilid niya para hindi tumama dito. Yan, no? Tatama kasi ito pagka hindi lilinisan yung gilid niya. Kaya lilinisan muna natin ito. So istipot lang muna kayo dyan. So ayan, bali nalinis ko na yung gilid niya. Pero hindi ko na pinaabot dito. Dito lang. So tingnan natin kung hindi tatama ba ito sa... Ayan, yung groove niya ay nandyan pa rin, kita. Pupukin lang natin. Tatama pa rin naman itong thread na ito doon sa pinaka gear niya. At yung gagamitin natin gear nito, yung gear pa rin na gear ng Asahi. Ayan, okay na yan. Tapos assemble natin, okay naman ang bushing nito. Kaya hindi ko na palitan. Sige na, Nay. Yan. Tapos magbabawas lang tayo ng spacer mamaya kung kulang, kung wala tayong mahihila. Pero kung mayroon naman ay tingnan lang natin kung magbabawas pa tayo or magdadagdag. Nako, mukhang kailangan din tong isang mag-ano tayo nito, nagbuwang na. Yan, ito kailangan din nating linisan. Itong kanyang spacer, tanggalin natin. Ayan, basta lilinisan ko muna ito. Itong gilid, tatanggalin ko to. At hindi ko na ipapakita yung pagtanggal nyan. So ayan na mga kabuting-ting, binawasan ko na o nilinis ko na yung gilid. Pero binawasan ko ito. Ayan, kasi kaya ko siya binawasan dahil kung nakikita nyo dito, napaka-iksi. Dahil ang gamit kasi nating housing ay yung housing pa rin ng Asahi. Kaya nagbawas ako ng spacer. At tingnan natin kung ito ba ay sakto na. Ayan, tingnan na natin kung mayroon ba tayong mahihila nito. Ayan, napakalaki naman. Sa pagka nasobrahan ko yung pagbawas. So magdadagdag lang tayo ng spacer dyan. Ayan, tingnan natin. Ayan, saktong-sakto lang ito. Ayan na yan. Dyan, tornilyo na natin ito. Ito pa rin gagamitin natin tornilyo. Hindi naman yan masyadong magkakalayo dahil konti lang naman ang diferensya na kapal ng stator. Kaya ito pa rin yung tornilyo niya ang gagamitin natin. Okay na tayo, okay na. So yan, bali salpak natin ito dito. Tapos yung tali nitong Nikon, dahil ito ay wala ng tali, tinanggal ko na yung tali niyan. Ito, lagyan natin ito ng tali. Buhulan lang natin ito dito. Yan, tapos tali natin dito. Ayan. Yan yan. Tapos pagan na natin. Wala na yata. Ito pala. Wala, maluwag. Bago natin ipasok, pasok muna natin ito yung wire. Sandali lang, para yatang maluwag yung tornilyo. Ipitan natin ito. Ayan. Yan. Yan, wirings lang natin. Kung nito ay kulay puti. Lagay lang natin ito dito sa isang linya sa power cord. Lagyan natin ng close-end wire, close-end wire connector. Close-end wire connector. Yan, tapos lagyan natin ng soldering lead yung wire para maihinang natin sa switch.
Ayan. Tapos number 1 ito ay kulay gray. So para maniwala kayo na yan ay kulay gray yan. Ito yung switch niya. At hindi ko siya sinagad para hindi na ako magtanda. So ayan lang yung aking pamamaraan para hindi ko na kailangan magtanda. Ay natanggal pang kagwang. Ayan. Paano natin ito dito? Ang tornilyo lang natin ito. Ayan. Yan. Tapos check muna natin yung kapasitor nitong kapasitor sa Nikon kung good po ba ito. Ito ay 1.5 microfarad. Try natin. At pagkatapos nito ay kakain muna ako. Mamaya na yung camel natin titirahin. Kita ba yung aking tester? Masilaw kasi. Ay, iwan ko lang kung kita. Ayan, tingnan lang natin. Iwan ko lang kung kita sa camera. Masilaw kasi. Yan, 1.1 na lang ang nare-reading dito. Ayan o. Yan, 1.1 na lang. So, ibig sabihin ay sira na rin itong kapasitor na ito. So, palitan na lang natin yan. Tapos, ito, basagin na natin ito. Tapos, yung mga ano nito, magagamit ko pa. Yung kanyang cable, ito, spaghetti. Tapos, hindi na tayo gagamit ng electrical tape. Ito na ang gagamitin natin. Yan, ito yung ating ipapalit. Ito ay 1.2. Ito ay 1.5 microfarad kaso malabo. Ayan o, 1.5 microfarad ito. So hindi na tayo gagamit ng spaghetti. Spaghetti, hindi na tayo gagamit ng electrical tape. Kung sa bagay spaghetti na lang gagamitin natin. Kakain muna ako pagkatapos nito dahil nagugutom na ako. Anong oras na? Yan, ito ay ating ihinang lang. Lagyan natin ng soldering lead. Ito kahit pagkabaliktaran ay wala itong problema. Yan, lagyan din natin ito. Yan. Hirap ah. Ayan. Tapos lalagaganon lang natin tong spaghetti. Mas maigi ito kaysa doon sa electrical tape. Ayan. Tapos lagay natin dito yung ayan. Tapos lagyan natin ito ng stopper sa LC. Ayan. Tapos talian natin para makita nyo na gumagana na. Ayan. Saksak ko lang dito yung power cord.
Yan, nakasaksak na dito yung power cord. Tapos pihitin ko lang sa number 1. Ayan, may ikot na. At mabilis pa ito dahil bago ang capacitor. At the same time ay nagsiswing din. Yan, okay na yan. So ang ikakabit natin ito. Yan, ito. Kasi kung ikakabit natin itong para sa Nikon ay maganda pa naman sana ito maputi. Kaso hindi ito kasya. Yung butas dito at saka butas nito ay hindi yan sakto dito. Pero pwede naman magbutas ulit. Yan o. Pwede naman. Pero ako hindi ko napapahirapan yung sarili ko. Ito na lang gagamitin ko. So lilinisan natin. Tornilyo lang natin ito. Gutom na mga kabutingting, kaya kakain muna ako nito pagkatapos nito. Mamaya na yung camel natin titirahin. Yan. Butas, pero okay lang yan. Nasa taas naman ito dahil wall pa naman. Takpan lang natin. Yan. Lagay nating knob. So, yung screen, yung paglinis noon, pati ilisi, ay hindi ko na ipapakita. So, stipot lang muna kayo dyan. So, yan. Bali, nalinis ko na yung screen. So, assemble na natin yung, screen. Ayan, tapos na. So try natin. Yan, naka number 1 na. Saksak ko dito yung power cord. Ayan, gumana na agad. Kaso hindi masyadong kita dahil maliwanag doon sa kalsada. So pag ganyan natin. Ayan yung number 1. Number 2. Ayan, number 3. Oy. Ayan, number 3 yan. Ayan o. So mabilis pa ito. So pinaka problema lang nito ay balik kung sa madaling salita, tayo ay nag-convert ng motor dahil yung original na Asahi na motor ay umaandar, kaso sa kalaunan ay bumagal. Kaya tayo ay nag-convert. So yung motor ng Nikon ang ating ikinabit dito sa Asahi. Yan, so mamaya ulit. Titirahin ko mamaya ulit yung camel dahil ako ay mananghalian muna dahil ako ay nagugutom na. So stay put lang muna kayo dyan. So ayan, bali tapos na ako nakapagpananghalian mga kabutingting. So ito na yung huling titirahin natin dito. Oh, napakalambot. Una natin gagawin ay magpapalit muna tayo ng ito, yung power cord dahil ito ay walang power cord. Walang power cord. Bakit naman na power cord na tuloy? Yan, tanggalin lang natin yung mga tornilyo nito. Ayan. Pero bago natin tanggalin yan, baka madisgrasya yung kanyang hélice, tanggalin din natin. Baka mamaya ay madisgrasya ba. Yan. Tanggalin na rin natin ito para mamaya ay malilinisan natin. Yan. Tapos tanggalin na natin lahat ng tornilyo dito. Pagpagan muna natin ito. Wala nang basag yung pinaka ano nito. Yan, basag yung pinaka switch. Ayan yung pinaka tornilyohan ng switch
ay basag. Isa na lang yung natira. So ito na lang ang ipapalit natin. Yan, ito ay sa Nikon ito, mga kabutingting. Tanggalin lang natin itong ano niya. Ayan, ito yung ipapalit natin. Ayan, tapos pagpagan lang natin. Tapos tester lang natin ito kung buo pa ba ang motor nito or hindi na. Tanggalin lang natin yung close-in wire connector. Ito yung common at saka isang linya sa power cord. Yan, ito yung common. On lang natin yung tester natin. Select natin sa oil. Yan. Tapos tanggalin natin yung test probe dito sa common. Tingnan natin kung mayroon ba itong power or reading. Yan, wala din. Check natin ito sa number 1. Yan, mayroon 1 at saka 2, mayroon. Yan, o. Ito yung 1 at saka 3, mayroon pa rin. So ibig sabihin pwedeng good pa ang motor nito. Pero tanggalin pa pala natin ito. Yan. Tapos ito tatanggalin din natin. Tandaan lang natin, number 1 ito ay dilaw, number 2 gray, at number 3 ay pink. Dilaw, gray, pink. So, tanggalin lang natin ito sa inang. Sa madaling salita, ito ay walang power. Ito. Pero magagamit pa ito, mga kabutingting. Kaya hindi ko yan itatapon. Hingiin ko na lang sa may-ari. Putol na rin naman. Yan, kabit lang natin ito. Number 1 ay dilaw. Hinang lang natin. Kita ba? Number 2 ay kulay gray. Number 3, kulay pink. Tanggal pa yung dilaw, kantuan. Lagyan natin ng soldering lead yung wire ng dilaw dahil natatanggal. Yan. Tapos lagyan din pala natin ng soldering lead yung isang linya sa power cord. Dito, mga kabutingting, ay malalaman mo kung saan yung ikakabit yung isang linya sa power cord kasi ito ay nahihiwalay. Hindi katulad dito ay magkakasunod-sunod na halos magkadikit-dikit. Kaya hindi ka malilito dyan. So, pagsama lang natin yung common dito sa isang linya sa power cord. Tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Ayan. Tapos, tornilyo natin yan. Kaso ito ay wala tayong tali nito. Yan, tornilyo lang natin. So, kahit wag na nating talian yan. Kumuha lang ako ng tornilyo doon. Matornilyohan natin dito. Kaso maluwag yung tornilyo. Maluwag. Kuha na lang tayo dito.
Yan. Tapos ang isusuot natin dito, ito yung ano ng Nikon. Parehas lang naman yata ito. Oh, ayaw. Mahirap. Bagay, ganyan na lang. Wala kasi tayong tali. Kaso natatanggal. Maya na nga yan natin problemahin. Nako, mukha yatang hindi maganda ang ginawa ko. Dahil ibinalik ko lang din yung putol na power cord. Kagwang talaga. Ahay, inting. Inting, buting-ting. Nakakalimutin na. Ahay, binalik ko rin pala yung power cord. So dapat ito ang ating ikakabit. Kagwang talaga. Nako, ano ba to? Bakit natatanggal ang kagwang? Ayan. Mali yata. Dito pala yata, dito sa baba ito. Kagwang. Ayan. Tapos dito tayo sa motor dahil hindi ito gumagana. Ayan, tanggalin natin yung pangharap na housing para mapagpagan natin at malinisan. Yan, linisan muna natin. Yan. Ito ay napakalambot nito, ayan oh. Napakalambot at walang uga. So dahil wala naman itong uga at
walang uga at saka napakalambot. Kung sa pagka pre-wheel, alam na. Dito na lang ako para siguradong ma-repair. Kasi kung doon ko pa halongkatin doon sa fuse, irerekta ko, baka mamaya sumablay pa. So hindi magiging pera. So dito tayo sa magiging pera. Ayan. Tapos hanapin lang natin yung kulay puti dito. Pero yung asahe kanina, gumagana yun mga kabuting-ting at bumilis nga mabilis pa kaso biglang bumagal. Kaya pagka ganon, may problema ang motor nun. Yan. Ito ay ating balatan. Tapos kuha tayong pangdugtong dyan. So ito yung ating pangdugtong. Kaso may tumawag sa akin. Post ko lang ito muna mga kabuting-ting. So yan, bali customer yung tumawag. Kaso ay napakalayo. So itong aking pinutol or itong binalatan ko tapos pinutol ko, yan dudugtungan lang natin ito ng wire. Yan. Tapos lagyan natin ng hinang yan. Hinang natin. Yan. Tapos marami naman ditong mga spaghetti. Yan, spaghetti na lang gagamitin natin. Sa halip na electrical tape, ito na lang. Ayan. Mas maganda pa ito at mas matibay. Mas matibay ito. Ayan. Tapos pasok natin. Itong pagbabypass mga kabuting-ting, sa totoo lang ginagawa ko lang ito pagka pre-wheel. Pero pag hindi pre-wheel ay hindi ko to ginagawa. Pwede ko naman gagawin pero magpapalit muna ako ng bushing or kung ano pa yung problema na nasa loob bago ako mag-bypass. Ito kasi pre-wheel tsaka walang alog. Kaya diretso ako na nag-bypass dito. Tanggalin ko lang yung capacitor. Tapos babalatan ko yung kulay black. Ayan. Tapos diretso ko na to. Ewan ko kung tama nga ba, pero mas maganda siguraduhin lang natin. Itong sa black nga ba ito kakabit itong aking idinugtong or i-ginamper. Ayan. Lagyan muna natin ito ng ayan, hanggang number kaya ito. Ayan o. Hindi pala kita Ayan. Naka ano yan, naka number to. Hindi ko lang alam kung ayan ba naka number to o naka patay. Saksak ko lang dito yung power cord. Tapos itatap ko lang ito sa block na binalatan ko. Ayan, gumana na. At sakto nasa kanan ang ikot. So ibig sabihin dyan ko na rin yan itatap. Yan. Kaso wala na palang cable tie itong mga ano nya. Yan o. Wala na mga cable tie. So kailangan natin itong baklasin talaga para malagyan ng cable tie yung mga tugtungan. Baka mamaya magkapatid-patid. So tugtungan natin or babaklasin natin ito. Para ma-check na rin natin yung bushing.
Ayan oh. Kaputol-putol na yung kanyang cable tie. Kaya kailangan natin yan itatali. Yan. Tapos nabuksan na rin naman natin ito. So ito ay ating langisan yung foam kabilaan. Ito ay napakaganda pa ng shafting. Ayan napakakinis. At ganun din dito sa kabila. Ayan napakakinis. Kaya ang gagawin lang natin dyan, dahil nabuksan na ito, maglalagay na lang tayo ng langis. So pinaka problema lang nito sa electric pan na ito ay no power. At saka nagpalit lang tayo ng power cord. So yun lang. Mali. Ayan. Bigyan din natin ang langis tong shafting. Ayan. Uy, mali ah. Ayan. Tapos balik natin yung mga tornilyo. Kung sa pagka binuksan lang natin para matalian. Dahil yung mga tali ay wala na. Nagkaputol-putol na. Pag hindi mo kasi talian yon ay delikado yon. Kailangan talian. Yan yung bypass natin ay dito natin kabit sa kulay black. Tapos ihinang natin yan. Kung wala kang panghinang ay wag mo nang hinangin. Diretso mo na lang siyang lagyan ng electrical tape. Ako mayroon naman kasi akong panghinang kaya hininang ko na lang. At hindi ko rin alam yan kung yung kapasitor niyan ay good pa. Kaya mamaya na natin yan ikabit. Tapos yan, tingnan natin mamaya kung mabilis pa ba ito, kung kailangan bang palitan ng kapasitor o hindi na. So doon tayo sa actual magbabase. Saan ba yung tornilyo nito? Ito ba yung tornilyo niya? Ito. Tagbuwang. Ikutin muna natin. Nagtago yung pinakatornilyuhan sa swing arm.
Ayan. Dali. Maglilinis muna ako ng yan, lilinisan ko muna pati yung kanyang screen tsaka ilis at hindi ko na ipapakita yung paglinis niyan. Nang sa ganun ay hindi na humaba yung video natin dahil mahaba na naman itong video natin. Yan, bali nalinis ko na. So ito ay ating itutornilyo na. Ay, mali. Ito pala. Ayan. Tingnan natin kung mabilis pa. At hindi ko muna tinakpan yung nandoon sa pinaka kasi baka mamaya mabagal. So patayin muna natin itong pindutan. Yan, patayin muna natin. Ayan. Tapos bababa ko lang, itataas ko lang yung aking tripod para kita nyo. So saksak ko lang dito yung power cord. At tignan nyo kung ayan ba yung umiikot kagad. Ayan, iikot siya kagad at ayan ay number 1 pa lang. Nako, kaso maingay. Gagawang na. Dahil tumama. Ayan, tumama. Tumama sa takip. Ayan, nagsuswing din. At mabilis pa yan mga kaputing-ting. Ayan, number 2. Number 3. So, okay na yan. So, hindi ko na yan papalitan ng kapasitor. Dahil mabilis pa yan. So, tornilyo lang natin itong kapasitor sa pagtornilyohan. Ito pala. Yan. Ay, dali. Lagyan pa pala muna natin ng electrical tape yung ating ibinaypas. Maya ay, nakuryente na. Dahil hindi pa nakahugot ng kagwang. Yan, lagyan lang natin ito ng electrical tape. Nangiliti. Ayan, pwede na natin yan ihinang. Ihinang. Lagyan ng tornilyo. Yan. At ayo. Humana rin So, iti-testing natin to lahat mga kabuting-ting. Umana nanay? Ha? Umana. Nako, hindi tumama sa butas. Ang kagwang. Hindi tumama sa butas. Wala kasing practice.
Ayan. Tapos iharap ko lang yung camera natin para i-try natin lahat ito at saka yun. Ayun. So stipot lang muna kayo dyan para makita nyo na maayos ang pag-ikot at mabilis. Yan, bali testing natin lahat mga kabuting-ting kung ito ba ay good. Yan, nakasaksak na yung power cord. Pihitin lang natin sa number 1. Yan, may ikot ka agad. At nagsiswing. Number 2. Number 3. So yan, bali okay na ito mga kabuting-ting. So pinaka problema nito ay thermal fuse at saka power cord. At pinalitan na rin natin yung switch dahil basag. So yun yung pinaka problema nito. So ito ay okay na. So testing din natin yung asahe na naging ang motor ay yun. Nikon pala. Bali converted. Ulit na din. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos hilahin lang natin yung pihitan. Ito yung hilahan, no? Ayan. Ayan yung number 1. Mabilis pa ito. At nagsiswing din. Number 2. Number 3. O yan, tunay. So yan, bali dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ang nagawa natin dito ay dalawang dryer na ang brand ay LG, tsaka dalawang wall fan na ito, converted, at saka yung camel na lang ang nagawa natin. So 4. So yan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.